Hi, hello. Kamusta? Kamusta po kayo? Yan. Hello po, mag-share lang po muna ako sa akin, sa aking page. Kayo din po, paki-share din po sa inyong page. Ay, wala pala kayong page. Sa inyong mga Facebook, no? Kung may Facebook kayo, paki-share din po. Yan. Good evening po, no? Yoli Kagiwa. Good evening. At saka Tess Sweet. Good evening po. Dali Wait. Evening. Yan. Good evening po. Ay, kabayo. Yan. Good evening po sa inyo. Okay. Okay. And guys, no, tayo ay mag-share, no? Nag-share na po ba kayo? Paki-share na rin po, no? Paki-share na rin po mga kaibigan sa inyong mga newsfeed ang ating live para may makapanood din po na iba. Lakasan ko lang po muna ang aking lakasan natin. Yan. Malakas na po ba ang sounds natin, guys? Yan. Malakas na po ba, mga kaibigan, ating sounds? No? Okay. Malakas na ang sounds natin. Okay, konti na lang sandali share ko lang sa aking wait lang. Yan. Share. Okay. Pangalawa. Share tayo dito. Yan. Share. Yan. Okay. Tapos, isa na lang. Share tayo dito. Isa na lang na. Okay. Okay. Yan, nakashare. Okay, nakashare na po tayo, no? Okay na. Yan. So, okay na guys, nakapag-share na po ako, no? So, yan na. So, eto na nga mga kaibigan. Eto na nga po tayo, no?
Sandali lang, sandali. Bago po tayo mag-umpisa, yung aking, bago tayo mag-umpisa, magsuot muna tayo nito. Yan. Suot muna tayo ng ating, bago tayo mag-start. Yan. Naka-ano ako, naka-politiko, no? Nakasuot ako ng pang-politiko, yung aking, yung gusto kong iboto, no? Dito sa local, sa barangay, no? So, ito na guys, no? Ito na. Yan na, mga kaibigan, no? So, ito na nga po, mga kaibigan. Uy, naku! Alam niyo ba, mga kaibigan? Oh. Pwede, mga kaibigan, na ang impeachment ni VP Sara Duterte ay matuloy. Ngayong taong to at hindi sa 2026. Yan. So, tingnan natin ha. Okay. Mga kaibigan, kinakabahan na. Kinakabahan na po ang kampo, no, ni VP Sara Duterte. Yan. 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 Okay, yan na, no? So, eto na nga mga kaibigan, no? Ito pong ito pong impeachment, no, ni VP Sara Duterte ay pwede pong mabuksan, mga kaibigan, no? Kasi naka-archive na siya, di ba? Alam natin, naka-archive na. So, anytime, mga kaibigan, ay pwede siyang mabuksan. Okay. So, sa paanong paraan, mga kaibigan? Siyempre, pag nadesisyonan na po ng Korte Suprema ang ito pong resulta, no, ng motion for reconsideration ng HOR at ng iba pang mga civic group. Yan. So, mga kaibigan, dali. Naayos lang natin ang ating para maganda, no? Yan. Okay. So, okay na. Ganda na. Kaso yung nagsasalita, pangit pa rin. Sandali, parang gusto ko nakatali ang aking hair. No? Okay na ba yun, guys? O, tali ko ang aking hair. Hindi, ganyan na lang, ganyan na lang. Arte. Arte naman, no? Sabihin na naman ng mga DD. Hoy, Lola! Hoy, Lola! Tanda-tanda mo na. Eh, kaya nga Lola kasi matanda na, di ba? May Lola bang bata? Walang utak. Okay. O, nag-uumpisa pa lang tayo, Nag-uumpisa pa lang tayo. Ay, para na tayong ano dito, no? So, eto na mga kaibigan. Okay. Bago ang lahat, mga kaibigan, no? Basahin muna natin ang ating mga mababait na mga commenters, no? Mga commenters natin na mga mababait na nakikinig sa atin palagi, na suki natin dito sa ating live, no? Ang ating mga mababait na mga commenters, yan. Okay. Nasaan na ba yung aking ano? Wait ha. Gusto ko siyang ano dito eh. Ganun ko na nga lang, nakakainis. Okay. Yan. Yan na nga lang. Okay. Yan. So, yan mga kaibigan. Yan. Okay. Basa-basa muna tayo bago tayo mag-start ha. Ang sabi po ni... Basa muna tayo ng comments bago tayo mag-start. Ang sabi po ni Tess Sweet, hello po sa inyo, Tess Sweet. Ang sabi naman ni Yoli Kagiwa, good evening po, ma'am. Good evening din po sa inyo. Ang sabi naman ni Yoli, the same din, no? Si Rian De Vera, yan, nakaganyan si Rian De Vera, yan. At si Librado Mulaan Jr. Ang sabi naman ni Librado Mulaan Jr., hoy, ang ganda-ganda mo.
napakaganda mo talaga, ang sabi ni Librado Mulaan Jr. Ang sabi naman ni RBTV, unconstitutional, never na. Ang sabi naman ni Janner, fight fake news, tama po, slogan nyo. Itutok mo kay Sara Duterte. Ang sabi naman ni Jeremiah TV, mga NPA kasi, yung mga DDS dapat mawala dito sa Pilipinas. Ang sabi pa niya, yung mga DDS dapat mawala sa Pilipinas. O, 2 beses niya binanggit, no? At ang sabi naman ni Joe, hoy, hi pala, hi. Berada na. Tagal naman. O, huwag ka mainit, no? Masyado ng mga, mainitin ng ulo, no? So, easy lang. Ang sabi naman ni Ferdinand Baldonado, watching from Auckland, New Zealand, mabuhay. Mabuhay din po kayo, Ferdinand Baldonado, no? From Auckland, New Zealand, no? Shout out sa inyong lahat dyan. So, eto na nga po mga kaibigan, alam nyo ba na maaari po matuloy, no, ang impeachment ni VP Sara Duterte? So, tingnan natin mga kaibigan ha. Ito po, marami po mga legal experts, no? Ito, legal experts versus Senate, no? Yung reckless impulse ng Senate na i-archive itong impeachment, no, ni VP Sara Duterte. So, alam niyo ba mga kaibigan, no, itong impeachment na ito ni VP Sara Duterte, hindi lang ito simpleng legal or technicality yung itong impeachment na to, no, kundi ito ay tungkol sa integrity ng ating constitutional process, no. So, hindi naman dapat i-archive ang isang impeachment, verified impeachment, nang dahil lang sa merong nakitang technical issues, no? Ang sabi nga mga kaibigan, uulitin ko na naman, kung sakaling sa isang verified impeachment complaint na ipinasa ay sa Senado ay merong makita doon na mga technical problems, no? May issue patungkol sa mga proseso, at kung titingnan mo, no, yung mga ebidensya, kung ito ay mabigat, ay mas maigi daw na piliin mo na lang yung accountability over technicalities. Ibig po sabihin, pagdating po kasi sa impeachment, hindi po ito katulad ng mga talagang kaso sa mga RTC, sa mga Korte Suprema na talagang grabe talaga, no, na talagang kailangan ganito talaga yung sobrang eksakto, kailangan walang mga mali-mali dyan, no? At kailangan talagang tama talaga ang proseso. Pagdating po kasi sa impeachment, sabi nga mga kaibigan, ito ay isang proseso ng demokrasya, no? Nakatulad po ng Pilipinas, isa po itong political exercise para tanggalin, no, sa pwesto at i-disqualify habang buhay ang isang impeachable official na merong aligasyon ng mga katiwalian. So yan po yan mga kaibigan. So ibig po sabihin, kung malakas po ang mga ebidensya tungkol sa mga inirereklamo sa kanya sa articles of impeachment, mas maganda daw po, no, na medyo ibaliwala mo na yung kaunting mga technicalities ng mga problema at i-proceed na ang trial para sa accountability. Dahil mas maigi po na ito po ang pagtuunan ng ating pansin dahil ito po ay safeguard natin mga taong bayan at ito po ay makakatulong para po tayo ay magkaroon ng mga politiko, ng mga government officials na hindi kurakot. Dahil unang-una po sa lahat, isang napakalaking problema ng ating bansa ay ang korupsyon. Kaya kung titignan, kung sasabihin ng mga politikong ito, no, itong mga politikong ito sa Senado, itong mga senador, kung sasabihin nila na, ay, marami tayong problema ngayon.
May problema tayo sa baha. Ganyan ang ano nila, hirit nila guys. May problema tayo sa baha, problema tayo sa edukasyon, may problema tayo sa mga presyo ng bilihin, may mga problema tayo sa ganito, marami tayong problema. Pagkatapos, gusto niyo pa impeachment. Hello? Kaya nga gusto ng taong bayan ng impeachment. Kasi yan nga ang problema nga natin unang-una, mga korupsyon. At kung merong isang government official na impeachable official na merong mga aligasyon sa kanya ng korupsyon, at kung hindi yan natin naalis sa kanyang pwesto, at kung yan ay manatili dyan, aba, hindi titigil ang korupsyon. Paano ba matitigil ang korupsyon? Bukod sa ginagawa ng Pangulo natin na inaayos niya yung digitalization para no contact policy. Wala nang person to person contact wala na. Kundi diretso na sa ating mga cellphone ang mga transactions para maiwasan ang mga red tape at maiwasan yung mga under the table. So, bukod pa dyan mga kaibigan, hindi pa rin talaga maiiwasan ang korupsyon kung hindi natin tatanggalin ang mga opisyales na korap o yung mga opisyales na inaakusahan ng napakaraming mga aligasyon ng pagnanakaw. Kaya kailangan natin gawin ito, mga kaibigan, no? Kailangan po at nilagay po ito sa ating konstitusyon, ang impeachment, dahil ito po ay naayon sa ating konstitusyon at ito lang po ang magiging safeguard natin, no? Para ang ating buwis ay mapangalagaan at hindi palagi na lang nawinawaldas ng ating mga government officials. Yan po, kaya po merong impeachment. Kaya nga nakakatawang isipin na itong ating mga senador ay sasabihin lang, ang dami nating problema, may problema tayo sa korupsyon, sa ganito, sa ganito, sa ganito. Ay, kaya nga tayo mag-i-impeachment kasi para kahit papaano mabawasan yung problema natin. 612 million, mga kaibigan, confidential funds na hindi maintindihan kung saan napunta. At kung ating ititrace yung kanyang pamamahala sa Davao City, yung mga ghost employees, yung mga procurement ng mga ambulance, no? Sa pagkakatanda ko ng mga ambulance at yung iba pang mga nag-procure noong panahon ng COVID-19 na walang mga records at wala, as in walang mga records, walang mga papeles. So, mga kaibigan, magpapatuloy ang ating korupsyon, no, dito sa gobyerno kung ang utak ng mga senador na ito ay ganito. Kesyo, magtrabaho na lang tayo. Ay, mag-move on na tayo, magtrabaho na tayo. Hello. Hindi makaka-move on ang sambayan ng Pilipino kapag ganito ang nangyayari. The Filipino people deserve to know the truth. The Filipino people deserve to know the truth and nothing but the truth. Kailangan masagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng katanungan sa kanya at yan ay masasagot niya through impeachment trial. Nakakatawang isipin din na meron tayong isang Peter Alan Cayetano na sinasabi na talunin nyo na lang sa 2028. Hello? Seriously? Seryoso ka ba dyan? Talagang magiging manok mo pa talaga ang isang opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng napakaraming aligasyon? Seryoso ka ba dyan, Mr. 10K, na talagang gagawin mo pa talagang manok yung isang opisyal ng gobyerno na naakusahan ng napakaraming aligasyon ng pagnanakaw ng kanyang confidential funds at ng iba pa na mga funds, kahit yung mga regular funds? Seryoso ka ba talaga na gusto mo talagang patakbuhin at ayaw mong malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan? Are you serious, Mr. 10K? Mga kaibigan,
dismaya na meron tayong ganitong klaseng mga senador na okay lang yung korupsyon, okay lang yung pangungurap, okay lang yung pagkawat sa pera ng taong bayan, okay lang yan. Sige, patakbuhin natin. Talunin nyo yan sa 2028. My God, kung ganyan ang lahat ng utak ng mga senador, walang mangyayari sa Pilipinas. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas kung ganyan ang lahat ng utak ng mga senador. Kailangan ng mga Pilipino ng answer, ng kasagutan sa lahat ng katanungan at hindi namin kailangan ang politika. Huwag kayong mamulitika dito. Kasi namumulitika kayo eh. Sasabihin nyo na, talunin nyo na lang sa 2028. Hindi namin kailangan dito ng politika. Ang kailangan namin ay kasagutan. Ang kailangan namin ay ang kanyang pagharap sa trial at sumagot siya sa lahat ng mga katanungan sa kanya. Kung wala siyang kasalanan, ay natitiyak ko kayang-kaya niya na mailusot ang lahat ng mga aligasyon sa kanya kung talagang siya ay walang kasalanan. Di ba mga kaibigan? Make sense? So ito pa mga kaibigan, ha? So, sinasabi ng ating mga former Supreme Court justices at ating mga constitutional framers at legal experts na wait lang, hindi pa final ang ruling. No, mga kaibigan, hindi pa final ang ruling. May motion for reconsideration pa. Kaya dapat nating hintayin. Yan po ang sinasabi, no? Sandali yan, guys. Magaling ko lang yung Yan. Wait Wait. Yan. So meron pang tinatawag na motion for reconsideration, no? So dapat na antayin natin ito at huwag magmadali, no, mga kaibigan. So bakit ba nagmamadali itong Senado, no? So sinasabi nga itong ating mga constitutional framers, no, at ng ating mga former Supreme Court justices, no, at mga legal experts na sandali lang, hindi pa final ang ruling. At meron pang motion for reconsideration. Kaya dapat natin itong hintayin. Mga kaibigan, sa kabilang banda, meron naman tayong Senado na itong ginagawa ng Senado, nagmamadali na i-archive agad ang impeachment kahit may pending motion for reconsideration sa Supreme Court. Tingnan nyo mga kaibigan, no? So, kung titingnan natin, hilaw na hilaw itong pag-archive ng Senate sa impeachment ni VP Sara Duterte, no? So, itong si former Supreme Court Justice Carpio, mga kaibigan, at si Christian Monsod ay parehong nagsabi na ang ruling ay hindi pa final. May motion for reconsideration pa na pinasa ang House at ang iba pang mga civic group. So dito mga kaibigan, dapat sana ay naghintay pa itong Senado at hindi sila nagmamadali. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, yung pinaka-normal na practice ay laging hinihintay ang final ruling bago umaksyon. Ang isang ahensya ng gobyerno, ang isang institusyon ng gobyerno na katulad ng Senado. Kung merong motion for reconsideration, palaging hinihintay yan para yung finality ay makuha, di ba? So, eto mga kaibigan, ang Senado, iba po ang ginawa nila, in-archive agad as if tapos na yung laban. Kung matatandaan ninyo ang sabi noon ni Chis Escudero, kaya daw tumagal ang pagsimula ng trial ay dahil kailangan daw hintayin. Tingnan nyo mga kaibigan na kailangan daw hintayin ang Korte Suprema dahil sayang naman daw ang hearing kapag nag-start na sila ng hearing, pagkatapos bigla na lang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment.
ni VP Sara Duterte. Sayang daw yung effort nila. Kaya sa ganyang katuwiran, mga kaibigan, ng Senado, pwede natin ibalik sa kanila ngayon itong ginawa nila. Pwede natin ibalik sa kanila at sabihin natin sa kanila na, wait lang, di ba nararapat lang din na hintayin nyo muna ang finality, ang paglabas ng resulta ng kanilang pagrepaso sa mga argumento at facts na nakasaad sa motion for reconsideration. Makes sense, mga kaibigan? Kasi kung titignan mo, nakakapagtaka, mga kaibigan, na nakapaghintay ng matagal ang Senate, ilang buwan bago umaksyon, no? Ilang buwan muna, mga kaibigan. Pero ngayon, tila napakabilis ang kanilang pag-archive dito sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi tuloy nawawala ang isipan ng mga Pilipino na natatakot ang Senado sa inilabas na motion for reconsideration ng Kongreso dahil may laban ang nilalaman nito upang baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang naunang pasya. Mga kaibigan, kapansin-pansin din kasi ang tila paninigurado ni Senator Marcoleta na hindi na daw mababago ang pasya ng Korte. Gayong mismo sa bibig ni Justice Marvic Leonen na mutawi sa kanyang bibig na ang mga kataga na hindi sila perpekto. Na ang Korte Suprema, ang mga judges sa Korte Suprema ay hindi perpekto. Na sila din daw ay nagkakamali. So, ibig sabihin dito, mga kaibigan, napatunayan din ito, no, ng mga iba-ibang mga kaso, no, mga kaibigan, na mayroong unanimous decision ang Korte Suprema. Pero dahil sa motion for reconsideration ay binaliktad nila ang kanilang desisyon. So, ang tanong natin, mga kaibigan, no, if the Senate can't respect due process, paano pa sa ibang issue? Mga kaibigan, no, sa totoo lang, due process ito eh. Ito yung due process, mga kaibigan. Bakit? Kasi in-archive nila, in-archive nila. Without, mga kaibigan, no, hearing or hindi man lang sila nag-antay sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema patungkol sa motion for reconsideration. Pinatay ka agad nila, in-archive agad nila. So yan po ang walang due process. Hindi po dininig ang panig ng Kongreso, hindi po dininig yung mga facts, basta na lang po nila in-archive. Yan po ang walang due process. Kasi nagsasalita itong mga kongresista, itong mga senador na to ng due process eh. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, yung ginawa nila dito sa pag-archive ng impeachment ni Sara Duterte, yan po talaga ang pagpatay sa due process. Walang due process ang ginawa nila. Na basta na lang nila in-archive itong impeachment na to nang hindi man lang inaantay ang sagot ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. So ito na, mga kaibigan, no? Ito pa, ayon kay Escudero, sinusunod lang daw nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing labag daw sa batas ang impeachment dahil sa paglabag daw sa one-year bar rule. Pero, mga kaibigan, meron nga tayong motion for reconsideration. Uulitin ko na naman, no? At take note, binigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataon na magkwento patungkol sa motion for reconsideration. Binigyan siya ng 10 araw ng Korte Suprema para magkomento dito sa motion for reconsideration ng Kongreso at ng ilang mga civic group. So, nasaan dun yung sinasabi ng Kongreso na due process, no? Mga kaibigan, walang due process. Kasi pinagkokomento pa nga itong si VP Sara Duterte, hahantayin pa nga until 10 days eh. Pagkatapos, in-archive na kaagad nila, nagmadali sila. Hilaw na hilaw, mga kaibigan, ang pag-archive nila
dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hilaw na hilaw talaga, no? So, ito mga kaibigan, no? Binanggit din ni Escudero yun, no? Mga kaibigan, yung ang landmark case na Francisco versus House of Representatives na nagpatibay sa 1-year bar rule laban sa multiple complaints. Sinabi rin ni Escudero na sinabi rin niya na sina dating Supreme Court Magistrates Adolfo Azcuna, Antonio Carpio at Renato Puno ay pabor noon sa ruling na isinulat ni dating Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales. Pero mga kaibigan, alam niyo ba ang katotohanan kasi? Pinabulaanan ito ni dating Justice Adolfo Azcuna. Ang pahayag ni Escudero ay sinabing walang TRO o formal injunction noon. Tanging panawagan lamang sa House of Representatives na panatilihin ang status quo. So, may mali na naman mga kaibigan, no? Nagko-quote siya na sinabi daw ni ganito, ni ganyan-ganyan, pero may mali na naman, no? So, dito mga kaibigan, nilinaw na po no, ni Justice Carpio na magkaiba ang paraan ng pag-file ng impeachment laban kay dating Chief Justice Hilario Davide at sa kasalukuyang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, no? So, tingnan natin yung San Francisco ruling. Nagsisimula ang 1-year bar rule, mga kaibigan, no, kapag ni-refer na ng plenaryo ang reklamo sa Committee on Justice at kumikilos na rin ang committee. Yan po yun. Pero sa kaso po ni Davide, idiniklarang unconstitutional ang reklamo ni Escudero dahil ito ay pangalawang reklamo na kahit tinanggap na ng Justice Committee ang unang impeachment complaint, no? Ay yung impeachment complaint ni Chis Escudero ay unconstitutional na dahil nahuli na sila at na-trigger na ang 1-year bar rule. Yan po yung sabi no ni Justice Carpio. So sa kaso po ng impeachment complaint, no, laban naman dito kay VP Sara Duterte, ang unang tatlo naman ay hindi in-refer sa Committee on Justice. Yung ika-4 na reklamo lamang ang nakakuha ng mahigit 200 na boto sa Kamara at direktang ipinadala sa Senado. Kasi yun naman po ang nakalagay sa ating Constitution, 1987 Constitution, na once na merong 1/3, no, or more than 1/3 na mga kongresista ang pumirma, mga kaibigan, automatic na po yun na natitrigger na po ang pagka-impeach ng isang impeachable official. Yan po yung mga kaibigan. No? So hindi na po kailangan ng mga kung ano-ano pang mga rituals. No? Kailangan lang po ng pirma ng 1/3 ng mga kongresista. Kaya naman, may mga nagsasuggest, no, mga kaibigan, na magkaroon daw ng oral arguments. So, ano ito? Itong oral arguments na to. Tulad na lang guys, no, ni Justice Azcuna. Yan. So, ang sabi po, maaaring magkaroon ng oral arguments, no, sa Supreme Court patungkol sa motion for reconsideration. No? So, sa ganitong naniniwala po, mga kaibigan, ang marami ng mga legal minds, mga dating Supreme Court justices, at iba pa mga kaibigan na sa ganitong klaseng sensitibong kaso ng impeachment, lalong-lalo na ito, no? Vice Presidente, tapos nakitaan ng napakaraming mga ebidensya, mga kaibigan, no? At ang malala pa nito na offense, no, ni VP Sara Duterte ay first time nangyari in the Philippine history na merong isang Vice Presidente na nagmura, mga kaibigan, nagmura online, kita ng buong mundo. At nag-threat siya online, nangontrata. Sinabi niya na siya ay nagkumausap na, meaning to say, nangontrata na, mga kaibigan, ng taga-ganon para ipatsugi yung tatlo. No? So, si PBBM, Elisa, at saka si SMR. At ang sabi pa, no joke daw, no joke. No? 2 beses sinabi niya, no joke, no joke. At kinonfirm pa niya, ang sabi pa niya doon sa kanyang kinausap na, huwag kang titigil hanggat hindi sila nagaganon, huwag kang titigil. At ang sabi daw ng kausap niya,
Yes. Oo. So mga kaibigan, first time ito in the history of the Philippine politics na meron tayong ganitong klaseng vice presidente na nagawang mag-threat sa tatlong tao, malalaking tao sa Pilipinas. So, first time ito mga kaibigan, hindi ito basta-basta na kaso at hindi ito dapat pinapalampas. Kaya nga mga kaibigan, nakakadismaya na meron tayong mga senador, sa totoo lang pati yung ating mga estudyante, no? Yung estudyante natin, mga bata pa, yung mga elementary, high school, college students natin, nadidismaya mga kaibigan. Kasi anong sabi nila? Si VP Sara Duterte ay hindi daw role model. Nakakasira daw, no? Sa mga, kumbaga sa values, nakakasira sa values ng mga kabataan na ito ba yung kanilang magagaya? Ito ba yung ma-imitate ng mga kabataan natin na magmura ng magmura, napakalutong at online ay magbanta sa pagpapatsugi ng mga tao? Kung nagawa niya ito, mga kaibigan, sa tatlong malalaking tao sa ating bansa, how much more sa ating maliliit na mga tao? Kaya hindi ito dapat na pinapalampas. Kaya mga kaibigan, no, itong sinasabi po na magkaroon ng oral arguments ay nararapat lamang, no? Dahil napakasensitibo po nitong kasong impeachment na ito laban kay VP Sara Duterte. Iba po ito hindi lang ito kaso ng impeachment case ng katiwalian, hindi lang meron pang malalim ang issue mga kaibigan, pati yung the totality of her ano tawag doon, personality, no? The totality of her personality, the character ng vice presidente ay hindi nararapat na maging public official, lalong-lalo na kung magiging presidente in the future. Talagang hindi talaga siya fit sa ganitong klaseng trabaho dahil mga kaibigan sa kanyang mga pinakitang mga behavior at napaka-unstable, no, ng kanyang pag-iisip mga kaibigan. Iba-iba, pagkatapos yung iba nakikitaan siya ng medyo, alam niya, medyo maluwang, no, medyo maluwang yung kanyang utak, nakikitaan siya ng ganyang mga behavior. So ito ba, i-retain nyo talaga? Ito ba, gusto nyo manatili at gusto nyo pa talaga lumaban sa 2028 election? Kaya nakakalungkot mga kaibigan ng ating mga senador na ganito sila mag-isip. Parang okay na lang sa kanila, normal na lang sa kanila ang mag-hire ng assassin, normal na lang sa kanila yung mga katiwalian na ganito, normal na lang sa kanila yung mga ganitong klase. Ano ba? Gusto niyo ba talaga i-normalize na lang at illegalize na lang ang mga korupsyon at illegalize na lang ang pagmumura at ang pag-hire ng assassin? Yan ba talaga ang gusto niyo? Anong klaseng Pilipinas mayroon tayo kapag ganito ang ating mga public officials in the future? Makes sense mga kababayan? So ito pa. Ito mga kaibigan So ito, no? Ito ang sinasabi na magkaroon ng oral arguments upang magkaroon ng pagkakataon ang House of the Representatives na maipaliwanag ang facts at legal basis ng kanilang motion for reconsideration. Kasi mga kaibigan ang desisyon ng Korte Suprema ay pwedeng magbago kung ang facts ay mali o kulang ang analysis. Pwedeng magbago at sabihin ng Korte Suprema na ay okay, binabaliktad namin yung aming ang aming hatol, no? Unanimous decision, binabaliktad namin kasi mali pala yung aming nagamit ng mga facts. Mali pala, no? Pwede yun mga kaibigan. Kasi sabi nga, di ba ni Marvick Leonel, hindi daw sila perpekto. Sila daw ay nagkakamali, no? So, at tatanggapin yun ng taong bayan. Guys, tao lang naman yun. Wala namang taong perpekto no? So, tatanggapin natin yun. Basta, kailangan ay tanggapin nila, no? Kumbaga, ibalik ta rin nila yung kanilang desisyon na aayon doon sa mga tamang mga datos na ibinigay ng Kongreso sa kanilang motion for reconsideration, no?
So ito mga kaibigan, no, ang desisyon ay pwedeng magbago anytime, no? So itong Senate, mga kaibigan, no, Senate acted without hearing this stage. That's like deciding a case without hearing other witnesses. Nagmamadali, hilaw na hilaw, no, mga kaibigan. Ito ha, mga kaibigan ha. Okay. Sabi ng sabi nga dito, the best decision ang pag-archive, no? May mga nagsasabi mga kaibigan ng mga legal minds na the best decision pa rin daw itong pag-archive sa articles of impeachment kaysa ibasura ng tuluyan. Kasi once na in-archive mo lang daw yan mga kaibigan, anytime pwede mo daw hugutin doon sa pagkaka-archive, no? So, napapaisip na ako eh. So, ibig sabihin pala, mga kaibigan, kapag ang Korte Suprema ay nagsabi na, okay, binabaliktad na namin yung aming desisyon, so anytime pwede palang hugutin ng mga senador itong impeachment at pwedeng ituloy, di ba? Kaya kung titingnan natin yung Thanksgiving, yung victory party na ginawa ng kampo ni VP Sara Duterte ay sobrang hilaw na hilaw. Dahil hindi pa talaga final, wala pang finality. Sabi naman mga kaibigan ng mga kongresista tatanggapin naman nila no? Tatanggapin nila. Just in case ito talagang Korte Suprema ay hindi aminin na yung kanilang pagkakamali at hindi nila i-overturn yung kanilang decision, tatanggapin yan. Meron namang February 6 Pwede namang magsampa ulit sa February 6. Kasi kita nyo nga mga kaibigan na maging ang ating Pangulo, sinabi ng Pangulo natin nung tinanong siya patungkol dito sa impeachment, ang sabi po ng Pangulo natin ay wala namang kumbaga wala namang merito yun, no? Pagdating sa kaso ng impeachment kay Sara Duterte. Kasi ang inatake lang naman dito ay yung legality, no? Yung pagiging constitutional, yung proseso. Pero yung kaso, yung merito ng kaso, yung mga facts, yung mga ebidensya ay naka-intact siya at nandyan. Malakas ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Yan nga ang dahilan kung bakit nila pinapanal and void ang kaso. Yan nga ang dahilan kasi matibay nga talaga ang mga ebidensya. At alam ng kampo ng Vice Presidente na kapag natuloy ang trial, wala na, tapos na ang kanyang karera. Dahil malalaman ng buong mundo at malalaman maging ng mga lahat ng DDS at natitiyak ko maging yung mga DDS na sumasamba sa kanya ay tatalikuran na rin siya kapag natuloy ang trial. Yan ang kinatakot ni VP Sara Duterte. Kaya talagang hinarangan nila ng husto todo ang paghaharang nila sa impeachment para ito ay hindi matuloy. Kasi alam niya na pag nag-start ang trial, tapos na ang kanyang political career. Tapos na ang kanyang ambisyon. Pero, please na muna kayo ngayon. Lasapin niyo muna ang inyong kaligayahan, no? Sa pagka-freeze nitong impeachment na to. Dahil malapit na rin ang February 6, 2026. At meron na namang ihahain na impeachment laban kay VP Sara Duterte. Dahil natitiyak ko, hindi titigil ang mga civic groups, hindi titigil ang mamamayang Pilipino para magsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Hindi sasayangin ng mamamayang Pilipino yung nangyari na hearing sa good governance sa House of the Representatives kung saan naglabasan ang napakaraming ebidensya ng mga katiwalian ng mga pagnanakaw sa confidential funds kung saan napakarami, almost 2,000 ba na mga resibo na mga gawa-gawang pangalan katulad na lang ni Mary Grace Piatos, ng Kokoy Villamin at yung pangkahina-hinala na mga bayad na mga milyon-milyon para lang sa sa mga safe houses na bakit
gagastos ka ng ganyan kalaki, milyon-milyon sa safe houses? At yun pang inamin ng mga AFP personnel na hindi daw sila nakareceive kahit 5 duling dito sa opisina ni VP Sara Duterte. Gayong ang sinasabi ng opisina ni VP Sara Duterte, sinasabi ng kanyang mga opisyal na gumastos daw sila sa Youth Summit, no? Youth Summit. Kain daw ng almost 3,000 ng mga kabataan sa Youth Summit dito nga no sa AFP. At ang sabi naman ng AFP, never silang nakatanggap kahit 5 duling. At ito pa ha, yung certification, mga kaibigan, certification na nagpapatunay na meron silang nagawa, meron silang accomplishments ay napag-alaman din, no? Na basta lang pala nila ito hiningi sa AFP. At anong sabi ng mga AFP personnel? Kung alam lang daw nila na gagamitin yung certification para doon, ay hindi daw sana sila magbibigay. Dahil, bakit ka nga naman magbibigay ng certification for accomplishments? Samantalang wala namang programa ang DepEd na in cooperation with AFP na kung saan sila ay gumastos doon. Wala naman, di ba? So bakit nga magbibigay ng ganong certification? So malinaw mga kaibigan, plus yung mga bribery, yung pag-amin ni Mercado na binigyan siya ng 50,000 9 envelopes, yung pag-amin nung isa pang empleyado, mataas na empleyado ni VP Sara Duterte na nakakatanggap daw siya ng 25,000. Hindi natin alam kung talagang totoong 25,000. Kasi nang tinanong siya kung magkano, medyo nag-isip siya, di ba? Sabi niya, maliit lang, hindi natin alam kung talagang ganun lang ba kaliit, kung 25,000 lang ba talaga. At yung isa pa na umamin din na nakakatanggap siya ng pera, ng envelope. At marami pang iba na mga ebidensya. So ang lahat ng ito mga kaibigan, hindi natin ito palalampasin. Ang mamamayang Pilipino, hindi ito palalampasin. Kaya nga, pagdating po ng 2026, February 6, meron na naman, asahan nyo, another impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggat hindi niya ito sinasagot mga kaibigan, through trial, hanggat itinatago niya mga kaibigan, hindi siya titigilan. May 3 taon pa tayo, no? 2026, 2 taon na lang pala, 2026, 2027, no? 2 taon na pwede pang magsampa ng impeachment. So, eto pa mga kaibigan, no? Mananatili sa utak ng mga Pilipino hanggat walang trial, mananatili sa utak ng mga Pilipino na si VP Sara Duterte ay isang tiwaling opisyal. Diba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan, no? So, ito, mga kaibigan, no? Meron pong mga factual errors, no, sa Leonen decision. Ito po ang sabi ni Garrido. Leonen's ponensya may false citation. Footnote 30, ABS-CBN mismo nag-deny. So mga kaibigan, may ginamit po, no, itong si Leonen na ponente nitong desisyon, no, to declare unconstitutional the impeachment of Sara Duterte. May ginamit po siyang footnote doon na nilagay niya doon yung isang report di umano ng ABS-CBN. Pero dininay po ng ABS-CBN na wala silang ganong sinasabing report, no? Pangalawa, ABS-CBN aired live the plenary vote. Tingnan niyo mga kaibigan, no? Tingnan niyo mga kaibigan, pinalabas pa pala ng ABS-CBN yung live kung saan bumoboto yung mga membro ng House of the Representative. At dito nagbotohan 215 na mga kongresista ang nag-agree at bumoto para ipa-impeach itong si VP Sara Duterte. So malinaw na malinaw ang ebidensya. Pangatlo, sequence of events, mali sa ruling. 4th complaint adopted before archiving the first 3, not the other way around. So mga kaibigan, nagkaroon na muna ng 4th complaint, no?
nagkaroon na muna ng fourth complaint, kumbaga nakapagbotohan sa plenary, etc., bago sila nag-decide na i-archive ang 1, 2, and 3 na impeachment, no? So, dinala na muna, mga kaibigan, napadala na muna nila sa Senado. Pagkadala nila sa Senado, saka lang in-archive itong 1, 2, and 3 na impeachment. So, ibig sabihin, nasan doon ang na-trigger ang 1-year bar rule? Wala. Walang na-trigger na 1-year bar rule kasi ipinadala muna ang impeachment, ang articles of impeachment sa Senado, pinadala muna bago pinagdesisyonan ng plenary na i-archive yung 1, 2, and 3 impeachment complaint. So, malinaw na malinaw, mga kaibigan, no? So, yan po you cannot be right with the law if you're wrong on the facts. Yan po. Hindi ka pwedeng maging tama sa sinasabi mong ito yung tamang ruling, ito yung tamang batas, kung yung ginamit mo naman na facts ng mga datas ay mali. Makes sense, mga kababayan, no? So, yung legal computation issue, no? Ang sabi po ni Attorney Falsis, mali ang bilang ni Marcoleta sa 10 session day rule, no? So, ito kino-correct niya, no? Sabi niya, 27th session, first day equals first day. The 36th session, 10th day, Constitution complied. So, tama po, no? 10th day only, hindi po sila, kumbaga, hindi sila nag-exceed doon sa 10th day session na sinasabi na requirements. Hindi po sila nag-exceed, no? So, Senate ignored this and archived anyway. So, in-ignore po nila itong mga facts na to. At ang ginawa nila ay i-archive ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Samantala, mga kaibigan, ang sabi po ni Justice Carpio, ni Monsud, Christian Monsud, ni Azcuna, at saka ni Garrido, at saka ni Attorney Falsis, all raise legal and factual grounds na pwedeng baguhin ang ruling. Yan. So, kailangan nga po, mga kaibigan, ay maaprubahan ang yung oral arguments, no? Magkaroon ng oral arguments para malaman kung ano ba talaga. Para kumbaga, malaman, no, lahat ng mga argumento ng mga legal minds, Pilconsa, ng mga dating Supreme Court justices, no? Kasi kitang-kita natin, mga kaibigan, meron pong mali sa desisyon ng Korte Suprema. May mali, no? So, yan po, mga kaibigan. Yan. Sabi ni Kizmi, tama, may oral arguments dapat. Opo, dapat po talaga may oral arguments. Yan. And Rowena Tumalon, sa February na lang yan, madam. Yan. At si Ark, yan. Reynaldo Templa, yan, sabi niya, hindi ka naman attorney. Oh, yan. Yan yung sinasabi palagi ng mga DDS, no? Hindi ka naman attorney, abogado ka ba? Yan. Ang sabi nga po ng mga legal minds na to, nagsasabi, hindi mo naman kailangan maging abogado o maging attorney para malaman mo ang batas. Ang kailangan mo lang, konting aral, konting basa-basa, at konting dinig-dinig doon sa mga lawyers, doon sa mga Korte Suprema, mga justices, at kung sino-sino mga legal minds, dinig-dinig, aralin yung mga sinasabi nila, basa-basa sa dictionary kapag may nakita ka sa batas, may nakita ka ng mga terminology na hindi mo maintindihan, punta ka sa dictionary, tingnan mo ano ba ang ibig sabihin nito sa law, no? Sa batas, ano ba ibig sabihin yan? So, ganun lang po. Hindi na natin kailangan na maging lawyer tayo, maging attorney tayo para magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa batas. Pwede tayo magkomento, lalong-lalo na tayo ay mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino na concern sa ating bayan. Ang sabi nga po ni
Marvick Leonen, mga kaibigan, meron po siyang post niyan, mga kaibigan, no, na ang mamamayang Pilipino ay pwede daw pong mag-criticize. Ang mga simpleng mamamayan ay pwedeng mag-criticize sa kanila at pwede daw po tayong magbigay ng ating mga komentaryo, ng ating mga kritisismo dahil sila daw ay nagkakamali dahil tao lang sila. Yan po ang katotohanan. So alisin po natin yung ating mga maling pag-iisip na kapag hindi ka lawyer, pag hindi ka attorney, hindi ka pwedeng magkomento patungkol sa batas. Dahil kaya nga po, my God, digital age na tayo ngayon, may internet na. Kung hindi mo alam, ayan punta ka sa mga website. Basahin mo yan. Kung hindi ka maintindihan, punta ka sa dictionary. Tingnan mo dyan. Ganun lang po. At napakarami natin ngayon ng mga lawyers, mga legal minds na meron silang mga pages. Sila ay nagdi-discuss ng mga batas. My God, hindi na natin kailangan na maging lawyer pa para tayo ay mag-interpret ng batas. Ang sasabihin ko sa inyo, no? Pwede tayo mag-interpret ng batas basta ginagamit natin yung mga resources na patungkol din sa ating dinidiscuss. Nandiyan ang ating constitution, nandiyan yung mga jurisprudence, nandiyan yung ating mga dictionary, nandiyan ang ating mga legal experts na pwede nating pakinggan para tayo ay matuto. Kasi kung ganyan po ang magiging utak ng bawat Pilipino, parang si VP Sara Duterte lang. VP Sara Duterte, anong sabi ni Sara Duterte? Isa daw siya sa naging problema sa DepEd kasi daw hindi daw niya na-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. My God! Hindi mo na kailangang maging teacher or may background sa education. Hindi mo na kailangan yan para mabasa at maintindihan mo ang curriculum, para ma-review mo ang curriculum. Kailangan mo lang maging masipag. Paano? Meron ka namang time. Basahin mo yan, yung curriculum. Pag may hindi ka naintindihan, andun, meron kang eksperto, meron kang mga ASEC, USEC, meron kang mga master teachers. Pakipaliwanag mo nga sa akin kung ano bang ibig sabihin nito. In 1 year, hindi mo ba yan maiintindihan? Hindi mo ba marireview yung matatag curriculum na yan? Katamaran ang ginawa po ni Vice President Duterte ay katamaran. Kinuha niya ang Department of Education bilang tinanggap niya as Secretary ng Department of Education, pero hindi niya tinanggap yung hamon na gawin ang kanyang trabaho. Pinaubaya lang niya sa kanyang mga ASEC at sa kanyang mga USEC ang kanyang trabaho. Kaya naging palpak. At yun, malay natin, baka kaya nagkaganyan ang DepEd sa kanyang panahon, baka niloloko na lang siya. Hindi pa niya alam kung ano nangyayari dahil nga hindi nga siya hands-on at hindi nga niya inaalam kung ano ang kanyang trabaho. Dahil ang katwiran niya, wala naman daw siyang background sa education. Aba, malala, kapag ganyan ang utak ng mga Pilipino, hindi tayo uunlad. So mga kababayan, sorry sa aking rant dito, pero mga kababayan, iwasan nyo na yung ganyang klaseng kaisipan na porke hindi kayo lawyer ay hindi na kayo makakapag-aral ng batas, makakapag-aral ng konstitusyon, makakapag-bigay ng mga kuro-kuro, opinion, hindi niyo kaya dahil hindi kayo lawyer. Iwasan nyo na po yung ganyang klase na mentalidad. Hindi po tayo uunlad kapag ganyan po ang utak ng mga Pilipino. Huwag po gayahin si Vice President Sara Duterte na hindi daw niya na-review ang curriculum dahil wala daw po siyang background sa education. Ang kailangan lang natin dito ay sipag, tiyaga, determinasyon para pag-aralan ang mga proseso, pag-aralan yung mga terminology, pag-aralan yung mga batas na gusto nating malaman at makinig tayo sa mga legal minds. Ang dami-dami dyan sa internet mababasa natin at ang dami din sa YouTube, mga attorney, mga lawyer na nagdi-discuss sila tungkol sa mga batas. My God, no. Diyos ko day, ano ba, no? Okay, napasermon tuloy ako. Yan. Kiss me, sabi nga ng isang lawyer, gamitin natin critical thinking.
Correct, tama ka diyan, kiss me. Yung ginagawa ko, sabi nga, ignorance of the law, no one excuses no one. Correct, no? Kasalanan ang walang alam. Alam ko na kung bakit pabagsak bansa natin kasi hindi ko mabasa yung ano. Yan. So yan po mga kaibigan, iwasan po natin yung ganong klaseng mentalidad na porke hindi lawyer wala na, no? Wala na talaga. Victoria Arevalo, si Sarah meron siyang background sa pagnanakaw like her father. Yan. Alden Gaming YouTube, YT, wala na yung kalokohan na impeachment, madam. Okay? Hindi po kalokohan ang impeachment. Ang impeachment po ay nasa Constitution. Kung kalokohan po yung impeachment, hindi po yan ilalagay sa Constitution. Okay, Alden? Okay. At saka si Lorna Rafael, salamat po, no, sa iyong panonood. Okay. Okay, no? So, tuloy po tayo sa ating topic. Yan. So, ito nga, no? Senate's action look hasty, procedurally wrong, and politically suspect. In constitutional accountability, haste makes ways. The Supreme Court still has a chance to correct errors. But the Senate, sana hindi pa talaga lose ang book in disguise of archiving the articles of impeachment. Kapag binaliktad ng SC ang error nila, mas malaking problema. Lalo na kung patuloy na poprotektahan ng mga senador si Sara Duterte. Tingnan din natin kung rerespetuhin ng Senate ang magiging desisyon ng Supreme Court kung sakaling baliktarin ang naunang desisyon. Correct, no? Mga kaibigan, baka mamaya kapag binaliktad ng Korte Suprema, no, yung desisyon nila, baka mamaya sasabihin naman ng Senate, sige, magbutuhan. Yung majority wins. Wala na. Pag ginawa nila yung mga kaibigan, ibig sabihin, sinungaling sila. Kasi di ba ang sabi nila, nag-a-abide sila sa ruling. Sumusunod sila sa ruling ng Korte Suprema. Ngayon, kapag ang Korte Suprema ay binaliktad nila ang kanilang hatol at sinabing, sige, nagkamali kami, so okay na itong impeachment. Kapag hindi sinunod yan ng Senado, mga kaibigan, ibig sabihin, lahat sila dyan sinungaling. Sinungaling yung mga yan. Yung mga mag-a-agree, kapag hindi nila sinunod yan, sinungaling sila. Kasi yun yung sinasabi nila sinusunod lang daw nila yung desisyon ng Korte Suprema. Kung magdesisyon nga na, hindi pala siya unconstitutional, sige po pwede. So kailangan sundin nila, mga kaibigan. Kailangan din nilang sundin yan at kailangan nilang i-proceed ang impeachment trial sa Vice President. Make sense? So yan po mga kaibigan, isang oras na po tayo, no? So maraming pong salamat sa mga nanood, no? Maraming pong salamat, no? Mga kaibigan, good night, bye-bye, and God bless you. Paki-double tap mga kaibigan to like, no? Double tap to like. At saka kung hindi pa kayo nakasubscribe, paki-subscribe na rin at paki-push ang notification bell. At yun nga, para kayo ay ma-notify kung ako'y nagla-live. At saka paki-share na rin sa inyong newsfeed, sa inyong kaibigan, sa inyong group.
etc. etc. Marami pong salamat. Eto po muli si Admin Rich, komentarista. Meron po ako sa Facebook, Admin Rich. Type nyo lang, Admin Rich. Wala pong wala pong space. Parang katulad niya, no? Yan yung nasa yung nakasulat diyan, no? Admin Rich, no? Admin Rich lang po. Type nyo po yan, makikita nyo na ako sa Facebook at saka sa TikTok din po, Admin Rich, no? Yan po, yan Admin Rich. Kahit huwag nyo nang i-type yung komentarista. Ito lang, Admin Rich lang, no? Lalabas na po ako sa aking Facebook. Marami pong salamat. Bye-bye and God bless. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye.